Ayon kay two-time world title challenger Edito Ala Villamor, sina Pacquiao, Donaire at Casimero ay humilera sa nakakainggit na hanay ng mga gifted fighters. Mga power puncher daw sina Manny Pacquiao, Nonito Donaire at Janriel Casimero. Pero mas mataas daw ang level ng lakas nila sa power punchers. Mga mabibigat magpatama, nakakaiba ang lahi. Sabi pa ni Villamor na maraming fighters na malakas magpatama pero hindi daw lahat ay may dagdag na pwersa sa pagsalpok ng suntok. Sa Tagalog daw, ito ay tinatawag na may diin ang suntok. Maalalang ang mahusay at dating world flyweight champion Charlie Edwards ay binalaan niya si former WBO bantamweight champion Solani Tete bago ang laban ni Tete kay Casimero noon na hindi birong kalaban si Casimero. Dahil si Casimero daw ang may pinakamalakas na suntok na tumama sa kanya sa lahat ng nakalaban niya, ayon kay Edwards. Sabi ng Briton na si Charlie Edwards, Casimero is no joke, he is the hardest puncher I have been hit by. Grabe naman kasi ang ginawa ni Casimero kay Charlie Edwards. Left hook sa mukha. Napakalakas ng impact ng suntok ni Casimero. Tumalsik ng pagkalayo-layo si Edwards. Tumihaya at umangat ang dalawang paa. Napakabihira ang pag-angat ng dalawang paa. Panalo via 10th round TKO si Casimero. Ang nangyari kay Solani Tete, unang solidong patama lang sa kanya na Casimero, tatlong sunod-sunod na right hook, dalawa ang tumama sa sentido ni Tete, naalog ang ulo niya, nahilo at bumagsak paluhod. At ito agad ang simula ng naging katapusan ni Tete. Panalo si Casimero round 3 via technical knockout. Update kay Solani Tete, sa kanyang comeback fight mula pagkatalo niya kay Casimero ay nakaisang laban siya kung saan umiskor siya ng 55 seconds. Brutal na knockout na right straight sa katawan ni Eddie Kayumba Mustafa Ali noong December 2021 lang. Sinabi din ng kilala sa buong mundo na strength and conditioning coach na si Memo Heredia na mas malakas ang suntok ng Casimero kaysa kay Juan Manuel Marquez. Hinawakan pareho ni Heredia sina 118 pounds bantamweight fighter na si Casimero at 147 pounds welterweight fighter na si Marquez. Katunayan din na napakalakas talaga ni Cuadro Alas Casimero ay 6 sa 7 huling laban niya ay panalo via knockout lahat. Isa lang ang nakalusot na si Guillermo Rigondo na pinabagsak din ni Casimero sa unang round. Pero mula ng bagsak niya ay tumakbo na ng tumakbo ang boring na fighter na si Rigondo. Update kay Guillermo Rigondo, huling laban niya ay kay Casimero. Pero ngayon ay may nakatakdang laban siya sa isang Pilipino na si Vincent Acero Astrolabio. 4 sa huling laban na Astrolabio ay knockout lahat. Pinakauling laban niya ay isang round lang niya tinapos. Kaya sana matsambahan niya at ma-knockout ang napakailap na Cuban na si Rigondo. Paglalabanan nila ang WBC International Bantamweight title sa Dubai ngayong February 26. Ang mananalo sa kanila ay malamang magiging mandatory challenger ni WBC champion Nonito Donaire. Sinabi rin ng dating trainer ni Casimero na naging trainer din ng heavyweight champion Tyson Fury at Andy Ruiz Jr. na si George Capitilio na ang lakas ni Casimero ay pang 135 pounds lightweight division at 140 pounds light welterweight division. Sigurado daw siya dito. Sa ngayon ay sa 118 pounds ang pinaglalabanan ni Casimero. Kung ganon, pwedeng-pwede na umakyat ang timbang sa Casimero kung sakaling hindi na niya makuha ang timbang. Maganda pa rin ang kanyang hinaharap. Pwede din siyang makihalo sa mayaman sa talento na featherweight division at labanan ang mga naghahari dito na sina Emmanuel Navarrete, Mark Magsayo at Leo Santa Cruz. Kaya niyang pagharian ito kasi nag-uumapaw pala ang lakas niya dito sa timbang na ito na mas mababa pa ng 2 division sa binanggit ni George Capitilio. At kung totoo nga na ang lakas ni Casimero ay pang 135 at 140 pounds at mas malakas siya kay Marquez na nag-knockout sa matibay na si Pacquiao sa welterweight ay talagang may tulog si Donaire sa kanya na minsan nang na-knockout sa 126 pounds featherweight division kay knockout artist Nicholas Walters. At nagkataon pa na parehong tama sa sentido ang pinang-knockout kay Donaire ni Walters at ni Casimero naman kay Tete. At kapag tinakasan siya ni Naoya Inoue sa pamamagitan ng pag-akyat ng division, ay pwede ring habulin na Casimero ito. Akyat din siya. Sa ngayon ay nasa Cebu si Angas ng Pinas Casimero. Naghahanda para sa laban niya sa April 26 sa Briton na dating IBF Bantamweight Champion at ngayon mandatory challenger na si Paul Babyface Assassin Butler sa Liverpool, England. Sabi ni Casimero na dito daw muna siya sa Pilipinas maghahanda. Mainit kasi ang panahon dito kaya makakatulong sa pagkuha niya ng timbang.
Ang 51 years old na head trainer ng Villamor Brothers Gym sa Mandaue ay naranasan sa unang pagkakataon nung nakarang araw ang nanggagalaiting kamao ni Casimero. At sa kanilang punch meets ay napakalakas daw ang suntok ni Casimero at nasaktan daw siya ng gusto sa pagtanggap sa mga banat ni Casimero, sabi pa ni Villamor. Ang mga suntok daw ni Pacquiao at Donaire ay may nakakagulat na epekto at meron din daw nito si Casimero. Ikinumpara ni Villamor si 4 Division Champion Donnie Nietes na sabi niya ay malakas ang suntok pero hindi daw kagaya ni Casimero na may extra na sipa. Lalo tuloy nakaka-excite ang matchup ni Casimero, kina Donaire at syempre kay The Monster Naoya Inoue. Balita naman na nasa final stage na ang negosasyon ng unification title fight at rematch ni Naoya Inoue at Nonito Donaire. Nagkakaisa naman halos lahat na mananakaut si Paul Butler kay Casimero. Sabi nga ni Casimero, 1/4 lang daw ang lakas ni Butler kumpara sa kanya. Dahil nga sa maglalabang muli sina WBC champion Nonito Donaire at Unified IBF and WBA champion Naoya Inoue, kaya mukhang napadali pa kay Casimero na maging undisputed champion dahil isa na lang ang kakalabanin niya para makolekta lahat ng belt. At sang-ayon din sa kanya na magbubugbugan at magsisiraan muna sina Donaire at Inoue bago niya makatapat kung sino ang mananalo sa kanila. Hanggang dito na lang mga lods, paki-like, comment, share itong video at subscribe ka na rin sa aking channel. Salamat sa inyong panonood.